Para siyang natauhan dahil doon. Hindi naman niya gustong manisi. Baka totoo ngang kasalanan niya. Agad siyang tumayo. Siya na mismong pupunta sa ICU para makita ang mag-ina niya. Ngunit malakas na suntok sa pangang sumalubong sa kanya sa labas ng pinto. What kind of father and husband are you, kuya? Napakawalang kwenta. Napaangat ang tingin niya kay Johan. Umigting ang panga niya pero wala siyang oras makipagtalo dito. Tumabi ka riyan at pupuntahan kong asawa at anak ko. Sarkastiko itong tumawa. She's not your wife. Hindi ba't sabi mo ay single ka? Naglapat ang mga labi niya. Wala siyang maalalang sumagot siya sa media ng ganoon. I still have rights. Umalis ka na riyan at pupuntahan kong asawa at anak ko. I pity you, kuya. Shut up, Johan! Tinaliman niya ito ng tingin. Hindi ito umalis sa harap niya bagkus ay naaawangan tumingin sa kanya. You wouldn't want to see Serenity at this state. Hindi mo siya makikilala. And Emilia, your wife has gone crazy and she's nowhere to be found. Bumigat ang paghinga niya sa sinabi nito. Nagdilim ang paningin niya at mabilis itong nasuntok sa tiyan. Don't crack a joke on me, Johan. Malamig niyang sambit kahit pa umuubo-ubo ito sa sahig. Hawak nitong sariling tiyan at nakayukong umubo. Bahagya nga lang siyang napaatras matapos makita ang dugo mula sa bibig nito. You should kill me now, kuya. Oras na makaligtas ako sa sakit ko. Hahanapin ko si Emilia at papalitan kita sa buhay niya. Shut up! Sabihin mo na sa akin kung nasaan ang asawa ko. Ngumisi ito kahit pahalata ang sakit na nararamdaman nito. I told you, she freed herself from this hell. Serenity will be happy in heaven, and Emilia will be happy, forgetting this pain you gave her. And you will be miserable, kuya. Madiing bigkas nito na labis niyang kinagalit, ngunit mariing titig lang ang binigay niya sa kapatid. I'm serious. She's pregnant, so tell me where she is. My condolences then. Mukhang hindi lang si Serenity nawala sa'yo. Dagdag na panguuyam nito. You should stop looking for her. Malamig niyang nilingon si Martin. Bago tinaob sa mesang report ng investigador niya, wala pa ring malinaw na lead kung saan man napadpad si Emilia. It's been a week. She might be dead by now. Shut up, Martin. She's sane and not crazy. She might be hiding or someone is hiding her. Sumandal siya sa kanyang swivel chair. Ganoon ang naiisip niya ngayon. Imposibleng agad na makalayo si Emilia. Lalo pat kinalat niyang mga tauhan sa buong Manila. Sumimsim sa alak si Martin bago nagdekwatro sa sopa. Bakit mo pa ba hinahanap? She's not your wife. I just registered our marriage technically. She is my wife now. Mariing sagot niya rito. Mahinang tumawang kaibigan niya na hindi makapaniwala sa ginawa niya. Why tied yourself to a dead woman? Nandiyan naman si Edela. Naghahanap ka pa ng iba. Naging sarkastikong boses nito. She's not dead and I don't care about Edela. Really? Hindi ba't sinabi niyang in process of dating kayo? At umoo ka ron? Fuck, I didn't. Hindi ko alam kung bakit ganun ang balita pero iba ang tanong sa akin. Lagot talaga sa akin na nagpakalat nun. Umigting ang panga niya. Nang dahil sa maling balitang yun ay nadelubyo ang buhay niya. You should kill Philip then. Nagsalubong ang mga kilay niya. What? Ngumisi si Martin at binaba ang hawak na baso sa mesa. Philip paid the media for that. I don't know why, but he's the person behind that. Baka nagsabuatan sila ni Edela. Lumalim ang gitla sa noo niya. Isang buong linggo na rin niyang hindi nakikita si Philip. Bukod sa ayaw niya itong makita ay hindi rin talaga ito nagpapakita. Hindi rin ito lumitaw sa ginanap nilang burol para sa anak niya. Mabilis siyang napaangat mula sa pagkakasandal matapos maalala si Serenity. Idedemanda ko nga palang ospital. For what? They failed to give me the body of my daughter. I will sue that fucking hospital kapag wala pa rin silang maipakita sa akin. Naghihinagpis siya ng sobra sa sinapit ng anak niya. Kinumpirmang ang patay na ito pero wala namang maipakita sa kanya. Ni hindi niya maintindihan ang rason ng nanginginig na doktor sa kanya noon. Baka naman na-donate sa mga eskwela at pinag-aralan. My daughter is not a guinea pig. Fuck them all. Baka gusto nilang mailibing ng buhay. Aniya mula sa nagtatagis na mga ngipin. Napailing si Martin ngunit hindi nagkomento. Malalim din siyang nag-iisip. Hindi siya naniniwalang patay na ang anak niya at nabaliw si Emilia. Masigit niyang pinaniniwalaan na tinakasan siya nito.
Pakiramdam niya may humaharang sa paghahanap niya na kahit mga pulis na naghanap ay walang maibigay na impormasyon sa kanya. Napalingon siya sa pinto noong may kumatok at bumukas yon. Nilawa noon ang bago niyang tauhan. May hawak itong ziplock kung saan kita ang dokumento at isang flash drive. Sir, nakuha po sa ospital. Mga pinadala po yata kay Miss Emilia. Tumango siya at agad na binuksan yon. Pagkaabot sa kanya, umigting ang panga niya matapos mabasa ang Certificate of No Marriage at dokumento na invalid ang kasal nilang dalawa. Lumiit ang tingin niya. Malamang ay nabasa rin yun ng asawa niya. What's that? Lumapit si Martin at nakibasa sa dokumento. Do you want me to trace who sent these shits? Mungkahi nito. Sure. Why don't you try to trace as well? Where the hell is Emilia? Madiing subok niya rito. Kumibit balikat ito. I'll try, but I won't promise anything. Binalik niya ang tingin sa flash drive. Binuksan niya ang laptop at nilagay sa gilid ng USB port ang flash drive. Ilang click lang sa files ay agad na nag-play sa screen ang video. Literal na umakyat ang galit niya matapos makita ang video nila ni Edela doon sa kama. 5 segundo lang yata ang pinanood niya at agad na sinara ang laptop. Napatayo siya at niluwagan ng necktie na suot. Where's that fucking Philip again? I'll kill him. Madiin ang tingin niya sa pinto na tila naroon ang kaibigan. Nagsipaggalawan ang panga niya. Malamang na napanood din yun ni Emilia. Alam na niya kung ano agad ang naisip nito. Humalakak si Martin kaya't napalingon siya dito. Gusto yata nila talaga kayong maghiwalay ni Emilia. But for what motive? Well, I thought Philip is loyal to you. Pangaasar pa nito. Naglapat ang mga labi niya. Hindi niya inaasahan na ang matalik na kaibigan ang magtatraidor sa kanya. For money, of course. I'll wring his neck until he's out of breath. Malamig niyang tugon. But he's out of the country. Mukhang alam niyang kasalanan niya sa'yo. Naliliit ang mga tingin niya sa kaibigan. Sandaling natapyasan ang pagtitiwala niya. Sigurado siyang hindi lang si Philip ang magtatraidor sa kanya. And I won't be surprised if you will betray me to Martin. What the hell, man? Money won't make me evil. Ngumisi ito kaya't nakalma siya. At least may natitira pang matino na malapit sa kanya. Sasagot na sana siya at ipapahanap si Philip kung wala lang muling kumatok sa pinto. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya noong pumasok si Yaya Lilit na may bitbit na malaking bag. Namamaga pa ang mga mata nito na halatang umiyak na naman. Babalik na ako sa amin, iho. Wala na rin naman ang alaga ko. At wala na rin si Emilia. Mas mabuti pang umuwi na lang ako. Mabigat na paalam nito. Lumamig ang tingin niya rito ngunit tumango rin. Iayaw yata siya nitong makausap dahil agad itong tumalikod. Sinenyasan niya agad ang tauhan na nasa pinto. Mabilis itong lumapit sa kanya. Sundan niyo. At siguraduhin na makakauwi ng ligtas. Tingnan kung sinong mga kakausapin niya. Magmatsyag kayo roon at ibalita agad kung makikipagkita siya kay Emilia. Mabilis na tumalima ang tauhan niya. Naiisip niyang baka katulong ni Emilia si Yaya Lilit sa pagtatago. Malaking duda niya sa paligid na kahit mga magulang ni Emilia ay pinabantayan niya ang bawat kilos. Why don't you just accept that she is dead? Singit muli ni Martin. Sumandal siya sa mesa at humalukip-kip. Over my dead body. Hanggat walang bangkay na hinaharap sa akin, hindi ako maniniwala. Pero mukhang sinusubok ang pasensya niya dahil kahit 1 buwan na ang lumipas ay wala pa rin siyang mahanap. Gusto na niyang mawala ng pag-asa pero ayaw niya ring sumuko. Kanina niya pa tinitingnan ang bawat report sa kanya. Lahat ng yun nagsasabing wala na si Emilia at lalong wala na si Serenity. Kumuyom ang kamao niya. Hindi siya basta maniniwala sa papel lang. Kung nagawa niya dating mahanap ito, mas lalo niya magagawa yon. Malamig pang tingin niya sa mga papel noong tumunog ang cellphone niya. Tamad niyang kinuha yun at sinagot matapos makita ang pangalan ni Johan. What? I need your help, kuya. Sandali siyang natahimik at hindi makasagot. Pero natagpuan niya rin ang sarili sa ospital kung nasan ang kapatid. The last time I checked, you want me to be dead. And now you want me to help you? Sarkastiko siyang ngumisi na hindi naman umabot sa mga mata niya. Hindi rin siya natutuwa sa kalagayan ng kapatid niya. Bagsak ang katawan nito at halata ang hirap at sakit sa itsura nito. Ayaw ibigay sa akin ni Edela si Amethyst. Is that my problem? Pasandal siyang umupo sa upuan sa gilid ng higaan nito. Pilit din itong umupo sa higaan. Gusto kong isama ang anak ko sa abroad. Gusto ko siyang makasama habang nagpapagaling. Ayoko siyang iwanan kay Edela. Gagamitin niya lang si Amethyst para makuha ang Silvestre Empire. Nagsalubong ang mga kilay niya.
Kung tutuusin ay wala na siyang pakialam pa sa kumpanya. Ano namang gagawin niya sa yaman kung hindi naman niya mahanap ang mag-ina niya? And then, what do you want me to do? Malamig niyang tanong. Mabigat itong huminga. I want you to keep my wife beside you. Are you fucking crazy? Napatayo siya sa hiling nito. Tipid itong ngumiti. Please, baliw siya sa'yo at gusto ka niya. Kung malapit siya sa'yo, mawawalan siya ng pakialam kay Amethyst. Maisasama ko ang anak ko. Bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Daddy? Maipapanalo mo ang kustudiya, makukuha mo ang anak mo. Huwag akong gambalain mo. Nagluluksa pa ako. Akmang aalis na siya noong pigilan nitong damit niya. Napapikit siya lalo pat para itong batang nanghihingi ng tulong. I don't trust Dad anymore. And you shouldn't too. Hindi totoong ipapamana niya sa iyong kumpanya. Hindi niya bibitiwan yon. Gagawin ka lang niyang puppet gaya ng ginagawa niya sa akin. Ang gusto ko nga ay mapasayo ang kumpanya, kuya. Huwag mong hayaang manatili kay Daddy o mapunta kay Edela. And why are you telling me this? Akala ko ba'y gusto mo lang makasama si Amethyst? Tapos ngayon ay usapang kumpanya na? Binitiwan nito ang damit niya ngunit hindi pa rin siya humakbang para umalis. Gusto niyang maintindihan ang pinupunto nito. Hindi ko alam kung makaliligtas pa ako sa cancer na to. At hindi ko alam kung mapipigilan ko pa si Edela sa mga balak niya. One thing is for sure. She will get what she want in any ways. Ipapakulong ko siya kung ganon. Malabo yan. She has connections. But if you will keep her near you, you can save me. Save Amethyst and save the company. Please, kuya. Kapag gumaling ako, tutulungan kitang maghanap kay Emilia. Natigilan siya sa narinig. Pagkaraan ay nanliit ang mga mata niya sa kapatid. Did you hide her? I didn't. Siya ang tumakas. Galit siya sa'yo. Hindi ka niya gustong makasama at ayaw na niyang ipakita ang baby mo sa'yo. Namimilog ang mga mata nitong umamin. Nagtagis ang mga bagang niya. Lahat ng pag-aalala niya ay tila lumipad at naglaho na parang bula. She escaped from me? Again? And with my baby? Hindi kumibo ang kapatid niya na tila pinagsisihan ng sinabi. Napapikit siya ng mariin sa umusbong na galit. But I don't know where she is, kuya. Mahinang muling pag-amin nito. Fine. I will get the Silvestre Empire. Keep your wife near me. And I will make sure to play hide and seek to Emilia. Once I find her, I swear, she can never escape from me. Mahina ngunit madiing deklara niya, kasabay ng umuusbong na galit sa dibdib niya. Ihanda mo ang sarili mo dahil gaya ng sabi ko, maaaring may ibang komplikasyon na nangyari sa bata. Ipanalangin na lang natin na hindi malala. Mabigat na paalala sa kanya ng doktor. Pilit siyang ngumiti rito, tinawakan sa kamay si Serenity. Hanggang ngayon ay tulog pa ito, pero wala na sa ICU. Maayos na rin ang kalagayan nito, tinihintay na lang niyang magising. Thank you, Doc. Salamat din po at pinagbigyan niyo kaming lumipat. Muli itong bumuntong hininga. Kung alam mo lang ay napakalaking gulong nangyari sa ospital. Hindi ko rin alam ang rason mo kung bakit mas pinili mong lumayo pero makatutulong naman sa paggaling ng anak mo. Handa akong tumulong, Miss Emilia. Agad na nagtubig ang mga mata niya sa sinabi nito. Hindi niya ito kilala o kaano-ano. Nakiusap lang siyang lumipat ng ospital. Ni hindi siya nagbigay abiso kay Yaya Lilit o kanino paman. Ang gusto niya ay matahimik na ang buhay nila. Thank you pa rin po. Tumango ito. Isang sulyap pa kay Serenity ay lumabas na ito ng pribadong kwarto. Agad niyang inayos ang higaan ng anak. Sana nga ay magising na ito para agad na silang makaalis ng ospital. Hindi niya rin kasi alam kung hanggang kailan kakasya ang cash na dala niya. Hindi rin niya pwedeng gamitin ang cards na dala niya. Wake up, baby. Miss ka na ni Mommy. Masuyong bulong niya rito. Katulad ng nakaraang araw ay wala siyang nakuhang sagot o galaw man lang ng daliri mula sa anak niya. Hindi naman siya nawawala ng pag-asa lalo pat okay na lahat ng vital signs nito. I'll be back, baby. Magbabayad lang ako ng bills. Hinalikan niya ito sa noo bago lumabas sa kwarto. Ayaw niya talaga itong iniiwan pero wala naman siyang kakilala doon na magbabantay. Gusto nga rin niyang maghanap ng apartment para kung magising si Serenity ay may matutuluyan na sila sa probinsyang yon. Miss, yung bill ni Serenity Chavez? Mabilis na nagtipa ang nurse pagkatapos ay nakangiting sumagot sa kanya. 123,000, ma'am. Pay in full na po ba o half muna? Mabilis siyang napalunok sa presyong binanggit nito.
Wala naman sanang problema yun sa kanya kung dala niya ang cards niya. Ang kaso ay hindi. Hindi niya alam kung nasa 10,000 ba ang cash na dala niya. Sure kayo sa total? Yes, ma'am. How much po bang ibabawas nyo? Napakurap siya muli. Dumiin din ang hawak niya sa wallet. Kahit ibayad niya 10,000 ay malabo namang mabayaran niya pang natitirang balanse. Bakit ang mahal? Sa wakas ay naibulalas niya. Tumagilid ang ngiti ng nurse na tila hindi makapaniwalang tinatanong niya yun. Ma'am, nasa private hospital po kayo. Mahinang bulong na sagot nito. Siya man ay napangiwi. Kung magtatagal pa sila ni Serenity doon ay baka maging janitress na siya ng ospital. Wala na bang bawas yun? Discount ba? If may health card po kayo, mababawas pa siya ng 5,000, ma'am. Napalunok siya muli dahil doon. 5,000 lang? Tipid na tumango ang nurse, kaya't bumagsak ang mga balikat niya. Agad niya na lang na binuksan ang wallet at kumuha ng 5,000 roon. Nakahihiya naman kasi kung hindi siya magbabawas. 5,000 muna ang ibabayad ko. Nagulat siya noong may tumulak na kamay sa kamay niya. Swabe nitong nilahad sa nurse ang hawak na black card. Nahiya ang 5,000 niya sa card nito. Don't bother paying, miss. I got you. Malalim na bulong nito. Napaangat siya ng tingin sa lalaki. Nakasuot pa ito na tila galing sa opisina. Ang parisukat nitong panga ay may papatubong balbas. Pero higit na pumukaw sa atensyon niya ay ang kumikinang nitong diamanteng piercing sa tenga. Am I that handsome, miss? Ngumisi ito na kinaliit ng mga kayumanggi nitong mata. Agad siyang napaatras at namilog ang mga mata sa lalaki. Hindi naman niya sinasadyang titigan ito. Sorry, sige, mauna ka nang magbayad. Tumabi siya upang makapagbayad ito. Kumibit balikat ito at pumunta sa harapan. Ito na ang kumausap sa nurse. Parang kilala nga ito ng nurse dahil mabilis itong nakapagbayad. Hinarap pa siya nito at agad na umangat ang gilid ng labi. Thank me later. Bulong nito at basta nalang pinahawak sa kanyang isang card. Hindi siya agad na nakareact. Likod na lang nitong nakita niya noong nakabawi siya. Dinig niyang mahinang tumili sa kilig ang nurse ngunit hindi niya nilingon. Mas napoko siya sa palad niyang may hawak na calling card. Nag-iwan ang lalaki ng calling card sa kanya.